Yes, and then yung potential future nito guys, you will be celebrating joy and success, no? Talaga magse-celebrate kayo ng sandamakmak na success and tagumpay, mga kapiksi, no? Meron ditong air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. So parang ano guys, no? Yung pagpaplano mo ng maayos sa buhay mo, pag-take mo ng action, ganyan sa pagkilos mo. And yung ito yung mga susi ng mga success mo, yung magandang relationship mo sa mga tao sa paligid mo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy guys, mga suggested approach, and yung potential future ng story na to. So, shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Cancer. Ito guys. So, Cancer, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa story. So, where you are right now, Cancer, this is the King of Pens energy, Earth sign energy. For some of you, you may be dealing with an Earth sign. For some of you, maaari may Earth element kayo sa inyong natal chart, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero for some of you guys, ang ibig sabihin nito, nakafocus kayo sa inyong kabuhayan, no? Ang focus ng atensyon nyo, ang priority nyo is yung pagpapaunlad ng buhay nyo, trabaho, negosyo, salapi, investment, ganyan, whatever, kung ano man yung gusto nyo maging source of income. Pero ang gusto niya talaga is parang mag-level up pa yung inyong kabuhayan and lumawak pa. Parang lumawak. Let's say for example, kung stable naman na yung source of income niya right now, parang mas gusto niya pang lumawak yung wealth niyo, mag-build ng wealth. Okay? And yung potential, ito guys, no, potential and challenges, again, this is about money, mga kapiksi. So, talagang binuboost niya talaga yung attention niyo dun sa kumaga 100% ng inyong kapangyarihan nakabuhos talaga sa inyong finances. Yung iba sa inyo pwedeng nagfa-financial planning kayo, pwedeng nagsaset kayo ng certain goals, mga kapiksi, ganyan when it comes to your finances guys. Okay, and what you need to focus on guys, kailangan nyo pang lalong magsipag at magtiyaga. Okay, mag-effort, no? Kasi kung gusto natin talaga maging successful, maging maunlad sa ating kabuhayan, given yan na kailangan talaga for effort tayo. So, sipag at tiyaga guys, isang malaking susi, isang malaking factor para talagang magtagumpay yung inyong kabuhayan. In your recent past, mga kapiksi, parang nakita mo na kung ano yung something na gusto mong gawin, no? And parang ngayon, i-explore ba siya? Kumbaga nagkaroon ka ng idea, na-build na yung vision mo surrounding that thing na talagang gusto mong gawin. Let's say, for example, gusto mong magnegosyo. Parang naisip mo na kung anong negosyo yung gagawin mo, naisip mo na kung saan ka pupesto, kung online ba or offline ba, kung anong approach yung gagawin mo, kung anong marketing. So, parang lahat siya nag-play na sa isip mo, mga kapiksi. And parang right now, sa yung present, gusto mo lahat ng vision mo tungkol dun sa kasaganaan na pinicture mo dati is ma-implement na siya sa iyong physical reality. So, pinupush mo talaga ito guys. Okay? And ito guys, yung greatest strength nyo, no? Talagang you love working with people. Kumbaga, yung greatest strength mo is humuhugot ka ng tulong
sa ibang tao, sa mga taong mahal mo sa buhay, sa mga taong sa paligid mo. Kumbaga parang readily available sa'yo yung mga resources, yung mga tulong na kailangan mo. Maganda yung communication mo, maganda yung relationship mo with other people, kaya hindi mahirap, hindi ka mahihirapan magnegosyo, hindi ka mahihirapan mag-invest, o hindi ka mahihirapan kahit ano pa yung gusto mong i-push, kasi alam mo na pag kailangan mo ng tulong, maraming handang magbigay sa'yo. Okay? And in the near future, guys, marami kayong pagdadaanan, no? Pero itong mga pagdadaanan nyo, mga pahirap ito. Marami kayong hirap na dadaanan bago kayo maging successful. Pero guys, lahat ng mga successful na tao, lahat ng klaseng hirap, pinagdaanan yan. Kagaya na lang ni Manny Pacquiao, diba? Senator Manny Pacquiao. Bago siya sumikat, diba? Na boksingero, ilang suntok yung kanyang tinamo, 'di ba, sa kanyang katawan. Literal na dugot pawis, no, yung kanyang puhunan para maabot niya yung kanyang narating. So example lang siya. And the same with other people na successful na sa kanilang buhay right now. Kayo din, guys, ganyan din yung ma-experience nyo sa future. Kumaga, ina-knock out kayo ng buhay, may mga challenges, may mga problema na magpapatumba sa'yo. Pero sa bawat pagtumba mo, lalo ka pang mas magiging malakas, mas magiging immune, mas magiging braver, bolder, courageous, ganyan. Mas lalo ka pang magmamature, mas lalo ka pang magiging wise. So, parang kailangan yun sa iyong growth and success, yung mga ganong klaseng paghihirap, kasi dun ka matututo ng mga leksyon mo. So, in the near future, guys, may experience nyo rin yan. And suggested approach, mga kapiksi, kailangan nasa moderation palagi, nasa tamang balanse lahat, no, ng bagay-bagay. Lahat ng labis ay masama, guys, and lahat din ng kulang is masama din. So dapat nasa moderation lang, i-balance lang natin lahat ng ginagawa natin, yung oras natin, yung effort natin, yung dedication dapat yung 100% talaga. Pero dapat binabalanse mo rin yung oras mo sa negosyo, sa pamilya, sa sarili mo, 'di ba? Kasi baka dumating yung time na ma-burnout ka rin kung puro trabaho, negosyo na lang, 'di ba? So kailangan mo din mag-relax, mag-chill paminsan-minsan, and wag mong i-take for granted syempre yung pamilya mo, dahil sila yung palagi nandiyan para sa iyo. Okay? And ayan, guys, so what you need to know, talagang abundance, kasaganaan yung nag-aantay sa'yo. Kasi ito talaga yung gusto mong ma-achieve, no? And sabi nga dito, guys, basta mag-focus lang kayo, 'di ba? Sipag at tiyaga. Lahat ng masisipag, lahat ng nagtsatsaga, at lahat ng positibong tao, talagang pinagpapala yan, mga kapiksi. So ito, guys, i-main mo yan sa comment section. Main kasaganaan, main pagpapala, main abundance of blessings, abundance of money, abundance of riches. Kasi ito talaga yung pinupunteriya nyo, guys. Pera, okay? Kaperahan yung pinupinturya nyo. Hindi naman dahil sa mukha kayong pera or what, pero gusto nyo lang talaga makapag-establish ng matibay na pundasyon ng buhay nyo. And lahat naman tayo, guys, nag-aim, no? Lahat tayo nag-aim na talagang umasenso at umunlad yung buhay natin. So, okay lang yan, guys. Your hopes and fears, this is more on fears, guys. Mag-ingat kayo sa mga manloloko, okay? Lalo na pagka marami na kayong pera, or kasi baka mabudol kayo, or baka mapagsamantalahan kayo. So, mas maganda pag mas maraming pera, mas tahimik, 'di ba? Para hindi nabubudol, hindi masyadong mainit sa mga mata ng ibang tao. Kasi kapag ka masyadong vulgar, masyadong show off, ganyan, sometimes pinagsasamantalahan ng mga abusado, 'di ba? So so basta mag-ingat kayo, guys, sa mga actually even sa mga kakilala nyo, no? Kasi baka mamaya sometimes yung mga kakilala natin, sila pa yung tumatraidor, 'di ba? So mag-ingat din, mga kapiksi.
Yes, and then yung potential future nito guys, you will be celebrating joy and success, no? Talaga magse-celebrate kayo ng sandamakmak na success and tagumpay, mga kapiksi, no? Meron ditong air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. So parang ano guys, no? Yung pagpaplano mo ng maayos sa buhay mo, pag-take mo ng action, ganyan sa pagkilos mo. And ito yung mga susi ng mga success mo, yung magandang relationship mo sa mga tao sa paligid mo. It will bring you happiness and success in the future, mga kapiksi. So nakikita natin na yung goal mo, yung target goal mo na talagang umunlad at umasenso, mahihit mo yan sa potential future and magiging masaya ka. Kumbaga kasiyahan, kaligayahan yung dulot-dulot niyan sa'yo, hindi lang sa'yo kundi pati sa mga taong nagmamahal sa inyo. Okay? So, damay-damay yan, syempre. So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa reading na yan, and i-mind nyo yan, mind kasaganaan, mind abundance of money, mind maraming pera. Okay? Kasi nakikita talaga natin na maraming pera talaga yung papasok sa inyo dahil doon nakafocus yung attention nyo. Okay? Alright. So, comment down below, guys. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo. Shuffle ko muna to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31 guys, so avail nyo na yan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala na yung mga kabit-kabit ng jowa nyo guys and maging okay na kayo ng person mo. 30% discount tayo until July 31 guys, so avail nyo na, super ganda, super mura pa kasi bago pa lang mga kapiksi. So, ito yung additional message sa inyo guys. We have the gardener, no? Yung gardener, ikaw yan. Ikaw ang nag-aalaga ng hardin mo. Yung hardin, yun yung thoughts mo, subconscious mind mo, okay? And yung gardener, ikaw bilang hardinero ng iyong isip, ikaw yung may control, no? Parang, di ba yung gardener, sila yung nag-aalaga ng hardin. So, ikaw yung mag-aalaga ng thoughts mo, ng subconscious mind mo. Kasi kung ano yung tinatanim mo sa hardin mo, sa subconscious mind mo, yun din yung napupush out sa iyong physical reality. So, kung gusto mong maganda yung maging bunga sa buhay mo, kailangan bilang hardinero, ikaw ang accountable, responsible para maging maganda yung pananim mo. So, choose your thoughts wisely, okay? Choose your thoughts wisely the way na namimili ka ng isusot mo sa araw-araw, no? Ganun mo din dapat pinipili yung thoughts na iniisip mo araw-araw mga kapiksi, all day, every day. Mas focused, mas disiplinado, mas magiging maganda yung resulta sa buhay mo, okay? So, ikaw ang responsible sa buhay mo, kaya make sure na ayusin mo yung takbo ng pag-iisip mo. Kasi guys, ikaw lang makakapag-control niyan, walang iba, okay? Walang iba makakapag-control niyan kundi ikaw. So, make sure na talagang you are full in control of your thoughts para talaga maging maganda yung mapupush out sa iyong physical reality. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo. By the way, guys, no, pinapromote ko yung bago nating subliminal pantaboy ng malas, pang-akit ng swerte kasi sobrang effective talaga, sobrang dami ng success stories. Pinopost ko yan sa community tab, guys. Basahin nyo yung mga success doon. Magugulat kayo. Super effective. Ito yung playlist guys, nilagay ko dito. So, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. Love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.